Magpupulag-pulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa katwiran. Panatilihing bukas ang isipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot. Pagkat liwanag ang siyang babalot sa ating bayang Pilipinas. Sa ating bayang Hello, magandang araw mga kababayan. So meron tayong pag-uusapan, 'di ba? Dito sa Pilipinas, tradisyon na yung pag nakakita ka ng punso ay tirahan ng duwende. Tama? Madalas 'yan, 'di ba? Ngayon, may pinasa sa aking video si Sir Glenn Kabangbang na nakahugot ng attention ko, no? Kasi 'di ba matagal na paniniwala yan pag may punso ka nakita. May duwende doon o engkanto o kung ano pa mang laman lupa yung nandoon na nakatira. So yan ang matandang paniniwala. Pero dito napanood ko dito sa video na to, ito ay uploaded ni Lino Timogan. I-play natin mga mena. Ayun mga idol, may nakita kaming maliit na punso. Dahil gabi na kami nakapaggawa ng vlog at naghukay ng punso mga idol kasi galing kami sa trabaho. Pagtsagaan lang muna natin yung maliit na punso ngayon idol. Dumigay pa si Kuya, minaalala ko sa digay na yun Pikikin mo muna. Brother, kung may diwindi o wala kasi yun pa naman yung concern sa mga viewers natin karamihan. Wait lang, imbestigahan nga muna natin yung neto ni Sir. Ang name niya ay si Lino Timogan. Ano ba yung mga neto? Mga uploaded video neto ni Sir Lino. 'Di ba? Tingnan muna natin ha. Investigate muna tayo dito sa profile niya. Support kayo, follow kayo dito ha. Inuhukayan yung yung mga bahay ng duwende. Nag-viral yung video niya Hukayan namin idol ang pinaniwala ang meron siyang video ito nag-viral to 2.9 million. Kinalkal nila yung bahay ng duwende. Ayan Ayun, nakita ko na explanation. So play na natin to. Kala ko pagkain nila. Ano? Meron ba? Parang kakaiba yung nararamdaman ko Paano? Tumigas yung katawan mo? May pumipitik-pitik. Sige. Ayan mga idol. Tuloy na namin yung paghukay kasi gabi na, alas 6 na Pang madali ang hukay lang ito mga idol. So, para meron kaming may dagdag sa kaalaman nyo ngayon na talagang anay lang talaga ang laman. Wala siyang ano-ano pa ba na sinasabi niyong diwindi. Ayun, sandali brother, eto ayan mga idol ayan, yan ang laman. Kaharian ng anay, di ba? Anthill. Workers, soldiers. Yan. Knowledgeable si Kuya pagdating sa ganyan Ito, nakikita ko naman parehas silang probinsyano. Silang dalawa. Pero binabalik nila yung yung tradisyon Hindi naman sa masamang paraan para i-educate lang kayo. Na yan talaga, hindi naman pinamamahayan ng duwende na katulad ni 88 na ginagawa kayong bobo. 'Di ba? Katulad nun, bigla na lang may magsasalita,
Gumagano na lang bigla, di ba, men? Ito pinapakita sa inyo na wala naman talagang ano to. Wala naman talagang duwending laman yan. Yan ang tunay na laman ng mga punso na nakikita nyo. Yan o. Sa mga nagagalit sa akin, idol, sa una kong post, pasensya na po at hindi ko naman po intensyon na insultuhin kayo dahil siyempre ang paniniwala nyo talaga diwindi. Pero ako naman po kasi, idol, sa experience ko kasi 20 years ako sa pest control, so araw-araw talaga namin. Yun, ibig sabihin may experience pala si kuya kasi nag-pest control siya before. So hindi tatanga-tanga si kuya pagdating sa mga ganitong bagay, katulad ng naniniwala dyan sa mga ganyan. Yes, tatanga-tanga talaga yung mga naniniwala sa ganyan. Hindi ko sinasabing hindi totoo yung yung duwende. Hindi ko sinasabing hindi totoo. I don't know kung tatanungin niyo ako, totoo ba yung duwende? Hindi ko alam. Hindi ko pa naman nakikita eh. Maaring totoo, maaring hindi. Pero malinaw dito, men, yung punso na ganyan, yan nakikita niyan. Eh wala namang yan. Wala namang connection yan sa pagkakaroon ng duwende. 'Di ba? Pinapakita sa inyo dito. Tsaka di sana naglakihan na ang itlog nito nila kuya. Kailan ba pinost to? October 17? Ano na ba ngayon? 20 na. 17, 18, 19, 20. O 3 days. Dapat naglakihan na ang itlog ng mga yan. Di ba? Di ba paparosahan sila ng Tsaka bago pa ito pala, meron pa pala silang post before na marami nagalit. Hinahanap ko nga yung post na yun pero after na itong panoorin natin, hanapin natin Iba to. So hindi talaga sa diwindi. So ngayon natin mapatunayan sa pang-apat na hukay namin to, mga pang-apat na pala yan, men eh. Sa mga nagbaba sa akin, hindi naman po ako galit, idol. Natutuwa nga ako sa inyo dahil napansin niyo ako eh. Ayan kungkal na ng todo, mga idol. Ang dami na. Kaya lang ang 'di ba kawawa naman tong mga yung mga nakatira diyan, men. 'Di ba? Kawawa naman. Siyempre namumuhay lang sila diyan Yun lang ang medyo ako, pero yung patunay na yan ang laman ng anthill, 'di ba? Ayan. Oh. Ayan, nandiyan na yun. Yun na yung yata pinbox na bilog. Yan, idol, walang putol tong video na to Tuloy-tuloy ito. Nang wala kayong masasabi na yan ang mga namin Ito yung mga gusto kong vlogger, yung nag-e-educate sa mga tao tungkol sa mga ganyang bagay. Hindi ginagawang bobo yung mga tao. Di ba? Yun na yung sa baba, idol, yung daming angry reaction, no? Malapit na tanggal. Yun. Yung naiwan na yan, mga idol. 100%. 110% o 120% pa, yun na yun. Yan. Oh. See? Yun. Okay, sige. Sirain mo na, brother, kasi gabi na. Ganito na lang magbasag, idol. Bakit hindi pala yung pang mo sa mga idol, kasi itong video na to talaga walang cut ito. Tuloy-tuloy talaga to. Kailangan natin paghirapan bago natin makuha yung queen. Kukunin yung queen. Papatunayan namin sa inyo talaga na anay talaga. Maalam pala itong mga to eh. Kaya kahit patayin mo yung mga nandyan, hindi matitigil yan hanggat buhay yung queen eh. Kami pa talagang hindi naniniwala eh. Ito na yun. Yung nagtatanong sa akin na kumusta na kaya ako dahil nung una kong sira ng punso, baka patay na raw ako. Idol, ito buhay pa po ako. Ako yung naghawak ng video ngayon. So, ay naku, Diyos ko, mga kababayan ko. Hindi ako nagagalit kahit tinisip nyo akong patay, pero natutuwa nga ako sa inyo. Hindi ko naiintindihan bakit ganun ka, hindi pa ba natututo yung mga kababayan natin? Ilan ang angry reaction dito sa video na to? 4.4K na nagagalit. Ang daming tanga naman ng kababayan natin. Kayo na nga yung tinuturuan, kayo pa yung galit. 'Di ba? Siguro ito yung mga nagbigay ng pera sa mga nag-aalaga ng duwende.
Ano yung mga comments dito? Bakit ang daming galit dito? 20 years of experience na nga daw si kuya sa pest control, di ba? Go lang kuya, push mo yung ginagawa for awareness, di ba? Ito yung mga gusto ko na vlogger. Sabi na isa, lol, mga basher mo boss, yung mga mahilig manood ng Gandang Gabi Bayan tuwing mag-November 1. Mga fantaserye, alagang Snow White. Bahay mo kaya sirain, matutuwa ka ba? Pinaghirapan nilang gawain yan tapos sinisira mo lang. Marami namang ibang magandang content mo, mamirwisyo ka pa. Ano kaya kung sirain ang kalikasan ng... Hindi. Ganyan po talaga. Kahit sa halimbawa, yung mga nasa pest control talagang trabaho nila talaga magsira ng ganyan. Lalo na pag nasa loob ng bahay yung punso. Pero this time, itong na to, ako nakaramdam din ako ng awa kanina nung winasak ni kuya yung punso. Pero nakita ko naman yung layunin nila na mas magandang purpose. Turuan kayo. Hindi kayo pagmukaing tanga ng mga pwedeng sumamantala sa inyo. Alam nyo ba mga kababayan ko, maraming sumasamantala sa inyo na na ganyan ang ginagawa. Panoorin nyo si Beams Ghost TV. Yung kaibigang dyan yung duwende. Ganyan din ang ginagawa Ghost Hunter 88. Diba? Ang daming naniniwala doon. Daming ginagawang bobo. Ito si kuya, instrument lang to para turuan kayo. Para magising kayo. Diba? Meron ako niyan idol sa sa tabi ng bahay ko. Di ko matibag, natatakot ako. Pwedeng ikaw na lang magtibag. I-vlog mo na lang. Oy, maganda 'yon Maganda yung ginagawa niya. Nagba-vlog pa siya ngayon o nasa higaan na nakahilata, di na nakakagalaw. Wala, ang daming tanga, men. Yung Vulcan Mayon, hukayin mo. Ang tanga din, daming tanga. Hukayin daw ang Vulcan Mayon. Sabing ganon. Hindi naman punso yun Doon ka pumunta sa Maria Makiling, doon sa loob ng bundok, marami doon para matigil ka lang. Ito yung hindi ko nagugustuhan Ito yung kadalasan na hindi ko nagugustuhan. Yang saludo ako sa mga taong handang ibuwis ang buhay para lang mapakita at madagdagan ng kaalaman ng mga tao. Pero ganun pa man, irespeto pa rin natin ang kanya-kanya. Hindi pwede, sir. Sir Leor Lego Jeronimo, hindi mo pwedeng irespeto yon dahil nagiging mali yun Yan ang sabi ni Sir Leor Lego. Ano ba yung... Dapat alam nyo kung sino yung irerespeto nyo sa hindi. Diba? Kung nagiging mitya ng kalokohan yung mga ganyang bagay, huwag nyo irerespeto yon. Yung mga encantador nga, sabi nga sa Bible, shall be put to death yung mga yan Yung mga sumasangguni sa mga ganyang nilalang. Diba? Pati nga sa witchcraft, pati mga encantador. Kayo naman, dapat huwag niyong gawin tanga. Maging instrumento din kayo para maikalat yung katotohanan. Dahil prone na pwedeng gamitin yan sa sa panloloko Diba? Katulad na sinabi ko kanina, panoorin niyo yung Beams Ghost TV, yung kaibigang dyan niya, yung may kaibigan siyang duwende. Ang dami niya naging pera doon. Sa kakapalabas niya na may kaibigan siyang duwende na nakatira dyan sa punso na ganyan. Diba? Kayo naman, wag naman kayong ganyan. Alam niyo naman yung mga bagay na dapat irespeto katulad na religion. Yung religion naman kasi kanya-kanyang interpretasyon yon. Ito kasi ang pinag-uusapan natin dito ay objective truth.
'Di ba? Objective truths ang pinag-uusapan natin dito, hindi yung interpretasyon. 'Di ba? Ang sinasabi ng iba, bahay daw ng duwende. Pinatunayan nito nila kuya na anay lang naman talaga yung nakatira doon sa loob. 'Di ba? Hindi naman hindi naman pagsagasa yun sa sa paniniwala eh. 'Di ba? Pagsasabi yun ng totoo. Magkaiba yung igagalang yung paniniwala. Ganito halimbawa, naniniwala ako na may kandidato tayo, si kandidato Juan at si kandidato Peter. 'Di ba? Pedro. Si Juan at si Pedro kandidato. Ikaw, pabor ka kay kay Pedro kasi naniniwala ka na siya ang pag-asa ng Pilipinas. Ako naman, pabor ako kay Juan na siya ay 'di ba? Binigyan tayo ng equal na na karapatan na bumoto. Igalang mo ako kung ang paniniwala ko si Juan ang magiging pag-asa ng Pilipinas. Igagalang ko rin na ikaw rin ay si Pedro. 'Di ba? Sa religion naman, halimbawa ako ay Islam, 'di ba? Naniniwala ako sa teaching ni Muhammad na mas ako dito, mas nakikita ko ang kapayapaan dito. Ikaw naman, Kristiyano ka, 'di ba? Naniniwala ka na pag sinunod mo si Jesus Christ ay magiging, 'di ba? Maggalangan tayo doon. Pero pag yung mga objective truth na ano ba yung pinagsasabi mo objective na yan? 'Di ba? Yung mga bagay na hindi natin pwedeng tutulan na, ito halimbawa, nakita mo na or natikman mo na ang ampalaya ay mapait. 'Di ba? Andito yung ampalaya sa harap natin. Ang paniniwala mo kasi ampalaya matamis eh. Hindi mo pa natitikman eh. Ngayon, harap-harapan natin tinikman yung yung ampalaya. Mapait ang tas ikaw natikman mo na yung ampalaya na mapait, ipipilit mo pa rin na matamis. Doon tayo pwedeng mag-away. Putya, pinakain ko na nga sa iyo. Di ka ang tigas pa rin ang ulo mo eh. Kailangan mo pa bang igalang yun? Matigas ang ulo? Katulad niyan hindi pare-parehas nating hindi pa nakikita yung loob ng punso. Ang paniniwala natin ay duwende ang nasa loob niyan. Ang ginawa ni Kuya, binuksan niya yung punso, 'di ba? Nakita natin sa loob na wala naman duwende, anay lang. Titigasan pa rin ang ulo na may duwende pa rin doon. Ikaw naman. 'Di ba? 'Yan ang hindi pwede mong igalang kahit kailan. Binigyan mo na ng ng patunay eh. Nagigis ka ibig ko sabihin? Diyos ko naman mga kababayan na. Another example naniniwala ka na ang apoy ay malamig. Di ba? Ako naman naniniwala ko ang apoy ay mainit. Pwede ko ba igalang yon na ang paniniwala niya ay malamig ang apoy? O di ba? O sa harap natin, testingin natin, napasok ako. Ikaw naman, napasok ka rin. Titigasan mo pa rin ang ulo mo na hindi malamig talaga ang apoy. Napasok ka na namin eh. Igagalang ko pa rin ba yon? Objective na nga. Katulad nito, objective na nga na anay nga ang laman ng punso tapos ipipilit pa rin ang iba na duwende. Igagalang nyo pa rin? Bihira naman kayo. Tigil-tigilan nyo nga yung igalang yung paniniwala. Igalang. Pati din kay Jay Costura, Hindi, maisingit ko lang. Napatunayan na nga na sablay yung iba na sinabi ni Jay Costura. Ipipilit pa rin talaga na igalang pa rin. Ano ba yan? Di ba may hula si Jay Costura nung 2022? Di ba? Na may sakit na kakalat daw sa utak. Pero may sinabi sa akin, may nag-comment sa Nipah virus daw. Ang Nipah virus ngayon 2023 yon, hindi nung 2022. Hinula ni Jay Costura 2022. Yung babagsak daw na parang bolang apoy. Hindi nangyari. Tapos pag nagagalit kayo sa akin na pag sinabi ko sablay yung hula niya nung 2022, hindi ko na ginagalang yung ba't ko igagalang? Talaga naman sablay eh. Kayo naman. Di ba?
Nagre-rely na nga tayo sa objective dito eh. Na supposed to be, hindi mo na dapat pwedeng debatihin yan dahil nakikita naman natin na katulad nito, anay ang laman. Ano ba? Tapos igagalang pa rin? Pati yung naniniwala kay Commander Bantugan, Nick Banayo, sinabi na nga na bawal nga na maningil ang manggagamot pag galing sa taas yung kapangyarihan eh. Ipipilit nyo pa rin na na bigay ng Diyos yung bawal nga maningil pag bigay ng Diyos yung kapangyarihan eh. Anak ng patola. Ano ba? Di ba? Katulad nung may nag-comment sa akin si Sir Beneros Marshall yata yon. Di ba? Alam niyo yung bati-bati sa probinsya pag nabati ka, di ba? Pag nabati ka, di ba, sasakit daw ang tiyan mo. Tapos ang gamot ay kailangan lawayan. Tama? Ang sabi ni Sir Beneros Marshall, bakit ako? Hindi daw kasi siya naniniwala. Di yung palang technique, huwag kang maniwala para hindi ka mabati. Sa Amerika ba may bati-bati? Di ba? Alam niyo yun, sa probinsya yung pag nabati ka daw, tapos lalawayan ka. Di ba? Kabulshitan yun eh. Tapos ibipilit yung totoo pa rin yun. Bakit exclusive lang sa Pilipinas yun? Magalit na kayo sa akin kung magalit. Ngayon, kung halimbawa may experience kayo na gano'n, na totoo yan, gumaling yun, placebo yun. Scientifically proven ang placebo. Yun yung mga bagay na halimbawa, sumakit ang tiyan, then nilawayan, gumaling. Diba? Placebo ang tawag doon. Siyempre, iniisip mo na gagaling ka, pagka nalawayan ka, gagaling ka nga. Psychological yun. Ginagamit ang placebo sa medicine ngayon. Kahit na halimbawa in pain yung pasyente, hindi magandang gagamit ka ng placebo effect. Ginagamit 'yan. Halimbawa, emergency, yung doktor hindi makontak, hindi pwedeng bigyan ng gamot ang pasyente pag walang approval ng doktor. Ang sakit-sakit na ng nararamdaman ng pasyente. 'Di ba? Hindi makontak si doc. Hindi naman pwedeng ibang doktor ang kontakin mo dahil hindi naman niya alam ang history ng pasyente kasi baka mamaya nag-administer yung doktor ng ibang gamot sa pasyente na to, meron pala siyang history ng ganitong sakit na bawal. 'Di ba? Katulad ng halimbawa, may chest pain yung pasyente, Ang usually kasi ang pinapainom sa pag may chest pain ka, aspirin eh. 'Di ba? Kung sa ibang doktor papainumin ng aspirin 'yan, ang problema hindi niya pala alam yung pasyente may history pala ng ulcer. Bawal ang aspirin sa may ulcer. 'Di ba? Kaya kailangan yung mismong doktor na nakakaalam ang tatawagan, hindi makontak. Sobrang sakit na nararamdaman ng pasyente. Anong gagawin ng mga naiwan na nurse? Magtuturok sila ng distilled water. Tapos palalabasin nila sa pasyente na gamot yun. Pag tinurok yung distilled water, iisipin ng pasyente na na sila, na magaling na sila. Hindi na sila magko-complain. Ganon nagwo-work ang placebo. 'Di ba? Sana naiintindihan nyo. Parang katulad sa mga bati-bati nyo na yan, placebo ang ginagawa dyan eh. Dahil iniisip nyo, pag nalawayan, gagaling nga yun. Di ba, men? Yan ang hirap sa kultura natin. Ilang beses nang sinabi sa atin na ganyan. Pipilit pa rin yung gusto eh. Tapos pagka nagkaroon igalang ang paniniwala eh. Kailangan bang igalang ang yung paniniwala tungkol dyan? Napatunayan na nga na yan anay, oh. 'Di ba? Gustong-gusto nyong gawin kayong gago. Naman, kahit pa sabihin mo na yan na matagal ng tradisyon yan kung talaga napatunayan na Alam nyo ba nung araw, yung werewolf? 'Di ba? Pinaniwalaan na may werewolf na matagal ng yun. Matagal nang pinaniniwalaan na may werewolf talaga. Sa
Eh, na-discover, kasi pag nakagat ka daw ng wolf, magiging werewolf ka. 'Di ba? Eh, natuklasan nung nagkaroon ng bagong pagsusuri sa medicine, yun pala ay rabies na virus. Pag kinagat ka ng wolf, 'di ba? Parang matitililing ka kasi nga na-rabies ka eh. Yun ang pinagkamalan nilang werewolf nung araw. Alam niyo werewolf, yung taong lobo? Yung yung parang monster, nagiging monster. Oh, 'di ba? At least yun natuto yung mga tao doon. 'Di ba? Yung tuberculosis nga dati, ang gamot diyan kung ano-ano nag-experiment sila hindi nila alam kung paano i-fix ang ang tuberculosis eh. Akala nila dati noon sumpa ng ng mga witch nung araw. 'Di ba? Akala nila magic spell. And kinalaunan nalaman nila virus lang pala yon nung naimbento yung penicillin. 'Di ba? Maraming sakit na gamot. O nasaan yung paniniwala na gano'n? Igagalang pa ba natin? Ipipilit pa rin ba natin ang tuberculosis ay witchcraft? Kayo naman. 'Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Minsan palawakin niyo yung pag-iisip nyo. 'Di ba? Hindi kayo pwede makulong sa mga ganyang uri ng paniniwala. Darating at darating ang time, may makakadiscover tayo na yan ay pala. Ito for example, mga kababayan ko. During early 90s or late 80s, pag nakakita ka ng picture na may multo, mataas ang chances maniniwala kang multo yun. 'Di ba? Halimbawa, ito. Nakita mo sa picture may nakasilip na multo. Pero ngayon, magpakita ka ngayon ng picture na may nakasilip na multo, hindi ka na maniniwala eh. Alam mo kung bakit? May knowledge ka na sa editing eh. Kasi nung araw, bago ka makapag-edit ng picture, napakahirap. Para pagmukaing totoo yung picture na may multo. O video na may multo. Mahirap nung araw. Pero ngayon kahit sa cellphone mo, kayang-kaya mong gawin mag-edit ng video na may multo. 'Di ba? Huwag niyong iwanan sa past yung utak nyo. Mga men, Diyos ko. Ngayon panoorin natin kung lalabas yung Queen. Napansin nyo ako eh. So, sana idol, patuloy nyo akong subaybayan sa mga vlog namin. Uy, wag mong latain. Baka malata na naman yan. Dandahan lang. Ayan mga idol. Malapit tayo sa katotohanan. Ayun mga idol ha. Yan. So yan, Queen ng Ana yan, no? Yan. Yung king. Oh, yung king. So yan ang laman. Yan, no? King pala siya. So, yun ang yun ang laman talaga ng punso. Yun ang totoong laman ng punso mga idol, hindi siya diwindi. Pero kailangan pagpawisan bago makuha. Hirap tong duwindi na to. Sana mabasa akin mga idol. Sana din na kayo magalit sa akin. Piprito pa namin to eh. So yun lang mga idol, dahil gabi na, alas 6 pasado na. So ito lang yung vlog natin ngayon. Maraming salamat. Bye bye. 'Di ba? Yun na yung Queen, nakuha nila yung Queen. So anong problem natin ngayon? Wala. 'Di ba? Napatunayan kayong mali. Kaya kayo nagagalit dahil napatunayan kayong mali. Huwag niyo na ipilit. Napatunayan na kayong mali eh. Ipipilit niyo pa rin. Ano ba yan? Dahil naloko na kayo diyan? Talagang ayaw niyo mabali yung fantasy na kinuwento sa inyo? Kaya talagang ipipilit nyo pa rin dahil naikwento sa inyo ng lolo nyo, ng nanay nyo na ganyan? Ayan na nga ang patunay nyo. Ano ba? Pilipino, gising na.